Isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong dayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At sa ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa aklat ni Propeta Micah. Kabanata 5. Isang ipinangakong hari mula sa Bethlehem. Tipunin ninyo ang inyong hukbo, mga kawal ng lungsod, sapagkat laban sa atin, sila'y lulusog. Tatamaan nila sa pisngi ang hari, gamit ang pamalo o tungkod. Ngunit ikaw, Ephraim ng Ephrata, bagamat isa ka sa pinakamaliit sa mga angkan na Israel, na naninirahan sa lupain ng Juda sa Bethlehem, mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno, ang hari ng Israel, na ang pinagmulan ay mula pa noong unang panahon. Kaya't ang mga Israelita ay pababayaan hanggang sa tamang panahon, na ang babaeng nagdaramdam, isang lalaki ang isisilang doon, at ang natitirang anak niya ay magbabalik at makikiisa sa bayang Israel na kanyang tinipon. Siya ay tatayo at magpapastol sa kanyang kawan sa lakas ni Yahweh, sa karangalan ng pangalan ni Yahweh ang kanyang alahayam. At sila'y mamumuhay na ligtas, sapagkat sa panahong yaon, muling itatayo ang kanyang kaharian mula sa silangan, sa dulo ng buong kalupaan. At siya ang magiging ating kapayapaan kapag sinalakay ng mga Assyrian ang ating lupain at pumasok sa ating mga kutang tanggulan. Kami, ang 7 tagapangalaga ng 7 kongregasyon ng Israel, ay babangon laban sa lupain ng Assyria na nagahari sa pamamagitan ng tabak, at laban sa lupain ni Nimrod na may hubad na mga espada. Sapagkat ililigtas tayo ni Yahweh mula sa mga Babylonian at mga Assyrian na sumasalakay sa ating lupain at tumatawid sa ating mga hangganan. Paglilinaw. Ang 7 tagapangalaga na binanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa 7 bituin sa Revelasyon 1:20. Ang hiwaga ng 7 bituin na nakita mo sa kanyang kanang kamay at ng 7 gintong ilawan ay ito. Ang 7 ilawan ay ang 7 kongregasyon at ang 7 bituin ay ang mga tagapangalaga ng 7 kongregasyon. Ang mga natirang anak ni Jacob ay mapapabilang sa maraming bayan, gaya ng hamog mula kay Yahweh, gaya ng ulan sa damuhan na naghihintay ni umaasa sa sinuman. Ang mga natitira sa mga bansa sa mga Israelita ay mapapabilang, gaya ng leon sa gitna ng mga hayop sa kagubatan, gaya ng batang leon sa gitna ng mga tupa at kawan, na habang lumalakad, dumadagit at lumalapa, at siya'y hindi mapipigilan. Ang iyong kamay ay itataas sa tagumpay, at lahat ng iyong mga kaaway ay malilipol at hahandusay.
Sa araw na iyon, aking lilipulin ang mga kabayo at gigibain ang mga karwahe na kanilang mga hukbo. Aking wawasakin ang kanilang mga lungsod at gigibain ang lahat ng kanilang matitibay na muog. Ang mga mangkukulam ay aking pupuksain at kayo'y hindi na muling kukulamin. Aking wawasakin ang kanilang mga idolo, ang kanilang mga imahen sa gitna ninyo. At kayo'y hindi na muling yuyuko sa kanilang mga nililok na bato. Aking bubunutin sa inyong kalagitnaan ang kanilang mga haliging asyera na sambahan at gigibain ang kanilang mga lungsod na tirahan. Sa mga bansang ito, ako'y gaganti sa matinding galit at puot, sapagkat sa aking tipan, sila'y hindi sumunod, sabi ni Yahweh. Paglilinaw. Ang inihulang babae sa kabanatang ito, talata 3:3, na magsisilang ng isang anak na lalaki, ay siya ring babaeng inihula sa Revelasyon 12:1-6. Hindi ito tumutukoy sa kapakanan ng Mesaya, sapagkat ang ipinangakong ipanganak sa talata 3 ay magmumula sa tribo ni Efraim na nagmula sa Efrata, samantalang ang Mesaya ay isinilang mula sa tribo ni Juda. At ang pag-aalis ng mga haliging Asyera ay hindi naganap o sinimula ng Mesaya noong kanyang panahon sa Judea. Kaya't ang nilalaban ng Kabanata 5 ay isang hula para sa hinaharap na tumutukoy sa ating makabagong panahon. Yada. 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 So, Sa next Sis Maria, pakibasa mo lang lahat yung mga, kahit yung mga naka-open close parentheses. Kasi yung iba, baka hindi na tumitingin. Opo. Oo. Pati yung mga Sige po. references, Opo. pakisama mo sa reading. Opo. Okay, salamat. Salamat po. So dito pala ang tinutukoy na isang hari na mula sa Bethlehem ay ang mensahero. 'Di ba? Ayon doon sa kanyang paglilinaw. nandyan pala siya, no? Oo. Ano, Book of Micah? Ano yan, sis? Micah, Okay, Micah. Prophet Micah ito. Prophesize na pala pagdating niya. Nandyan pala nakatala. Naka-prophesy na dito. Sa Ngunit Ephraim ikaw, siya. Ephraim ng Ephrata or Bethlehem, bagamat Naka-prophesy isa na. ka sa pinakamaliit sa mga angkan ng Israel, na naninirahan sa lupain ng Juda sa Bethlehem, mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno, ang hari ng Israel, na ang pinagmulan ay mula pa noong unang panahon. So basahin din ang Daniel chapter 7 verse 9. Kaya't ang mga Israelita ay pababayaan hanggang sa tamang panahon, na ang babaeng nagdaramdam, isang lalaki ang isisilang doon, at ang natitirang anak niya ay magbabalik at makikiisa sa bayang Israel na kanyang pinipon. Ito sa Revelasyon, Kabanata 12, talatang 1-6. Yung anong pagkaunawa nyo dito? Sa first part, tumutukoy sa Mesaya. Tama ba? Yung ipinanganak sa Juda. Oo, yung pinanganak sa Juda. Oo. Ito yung from verse 1 hanggang verse 3.
Kasi ang tinutukoy niya dito, siya ay tatayo at magpapastol sa kanyang kawan sa lakas ni Yahweh. Sa karangalan ng pangalan ni Yahweh ang kanyang alahayam. At sila'y mamumuhay na ligtas sapagkat sa panahong yaon, muling itatayo ang kanyang kaharian mula sa silangan sa dulo ng buong kalupaan. So, dito sa verse 4, inano na to ng mensahero. Pinapatungkol na dito sa kanyang pagdating. Siya ay tatayo. Magpapastol. Oo, siya ay tatayo at magpapastol sa kanyang kawan. Yan na yung naganap na. Oo, ito ay naganap na. Gaganap pa lang. Sa verse 5, at siya ang magiging ating kapayapaan kapag sinalakay ng mga Assyrian ang ating lupain at pumasok sa ating mga kutang tanggulan. Ito ba ay naganap na o magaganap pa lang? Mukhang magaganap pa lang. May lumusob na ba? Mukhang Sino kaya itong Assyrian sa panahon natin? Kasi di ba what has been Hindi will kaya be. yung Assyrian is government, ang Babylon is yung religion. Oo nga, kasi di ba sabi ng mensahero, kung ano naganap sa nakaraan ay magaganap sa kasalukuyan. So, tingnan natin kung itong mga propesiya na ito ay naganap na ba, nangyari na ba, o oo. magaganap pa lang? Naganap, tapos pwede nagaganap at magaganap. Di ba pa? Nothing is new. Inulit-ulit niya pa yan, nothing new under the sun. Oo nga. Pero he did not change na daw. Oo, Ang hindi daw tagapangalan. siya nagbago. Walang nabago. Kung ano nangyari noon ay mangyayari ngayon. Kaya nga daw hindi kayo nawala. Oo. Kayo hanggang ngayon. Nakakatuwa lang talaga marinig yun. So, di natin alam kung yung Assyrian ay pumasok na nga ba dito? Kasi Sa ano? government yan eh. Government, di ba, Syria? Hindi na siguro siya literal na Assyrian sa panahon natin. Pwede. Kasi ang Assyrian, 'di ba, Shemite din 'yan? Kahit ang Babylon nasa Shemite territory din, di ba? Iraq. Shemite territory, ang Iran at saka Iraq. Kaya lang, ang nire-represent kasi ngayon ng Babylon is, di ba, yung America. Religion kasi ang Religion, oo. ang nire-represent ngayon ng Babylon. Oo. Kumbaga slavery. Oo. Egypt naman yon, di ba? Hindi kaya yan mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan? Nangyayari at yung iba kasi dito na nakasulat, nangyari na. Pero yung ibang mangyayari pa lang. At siya ang magiging ating kapayapaan kapag sinalakay ng mga Assyrian. Kapag sinalakay, so ibig sabihin wala pa. Oo. Pag sinalakay, Actually, ng mga nangyari na yan, di ba? pasok sa ating Dinala niya tayo dito sa east nung sinalakay sila ng Assyria, di ba? Yung ating mga ninuno, sinalakay. Siya ang nagpadala sa atin dito sa east. Assyrian Hindi payapa invasion. tayo. Oo. So, ibig sabihin, ang tinutukoy pa dito ay ang Messiah. Pero wala pang Messiah that time, 'di ba? After ang Messiah ay dumating after ni Prophet Malakay, 'di ba? Yahweh, Oo. Prophecy niya to Oo. Prophecy niya to. Hindi pa Messiah ang pangalan niya. Yes. Ano pa lang? The Son pa Yahweh lang. the Son. Isa lang naman yung diwang yun, ba? Oo. So, Yahweh the Son ito.
So kasama niya, meron pa siyang anim na kasama dito. There's Oo, 7 sa verse guardians. Kami ang 7 tagapangalaga ng 7 kongregasyon ng Israel. So, ito O ay siguro, mababasa din natin sa Revelasyon, Kabanata 1, talatang 20. so maaari ang part na yan, sa kanya pa yan pertaining. Tama. Oo. Sa Misaya pa yan. Babangon laban sa lupain ng Assyria na naghahari sa pamamagitan ng tabak at Nako, laban sa parang ano lupain yan? ni Nimrod o Babylon na may hubad ng mga espada. O yan, dati pa yan. O naghahari. Ibig sabihin, ito ay naganap na. At malay natin kung hanggang sa kasalukuyan pa yan. Oo. Ngay, hanggang ngayon naman, di ba? Sino ba naghahari sa Oo, atin? di ba? Tayo Africa. naman ay pinamumunuan pa rin ng mga Babylonians. Yes. Babylonian religion. CIA, economically. Yung kumbaga, Tingnan mo. nandun yung political, yung economic, yung religion, lahat ng Na yan. sumasalakay Oo. sa ating Ibig lupain. sabihin, lahat ng yan, yung tatlo na yan, ay kasalukuyang sistema pa rin natin. Sumasalakay, Oo. kasalukuyan. Kasalukuyan. Ito yung Tumatawid sa ating mga hangganan. Totoo yan. Hanggang ngayon yan, nangyayari nga. Ito yung interpretasyon dito ng mensahero, paglilinaw. Ang 7 tagapangalaga na binanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa 7 bituin sa Aklat ng Revelasyon, Kabanata 1, talatang 20, na sinasabi doon, ang hiwaga ng 7 bituin na nakita mo sa kanyang kanang kamay at ng gintong ilawan ay ito. Ang 7 ilawan ay ang 7 kongregasyon. So, yung 7 assemblies, di ba? At ang 7 bituin ay ang mga tagapangalaga ng 7 kongregasyon. So, sino yung mga tagapangalaga ng 7 kongregasyon? Sino ba yung 7 kongregasyon? Yun ang tanong. So, sa ngayon, hanggang sa iniwan tayo ng mensahero, physically, ay hindi niya ni-reveal sa atin kung sino ang 7 assemblies na to. Pero meron siyang video na nabanggit, Oo. ang Islam ang isa ron. Oo. Yun, ang Islam isa doon. Pero ang tiniyak niya lang sa atin na ang Ophir ay ang Philadelphia. Oo. At sa Philadelphia ay may iilang lugar dito sa Ophir ang kasama sa Philadelphia. Yun ang nabanggit lang, pero hindi natin Oo. sigurado, sis. Pero hindi Maaaring rin. yun ay baka cluster yun. Hindi natin Oo. masasabi na baka malaki ang Malay mo, mga sasakop ng cluster lang yun, pero di natin masasabi dahil nga nakakalat sa buong Ophir ang mga remnants ng Israel. Oo. Yung iba nakahalo na sa mga dugo, 'di ba? Nagkaroon na ng mixed blood ng mga dayuhan at ng mga Israelita. Basta ang tiniyak lang sa atin ng mensahero, kung sino itong dominant na dugo, ay yun ang ang mananatili sa loob ng covenant. Yung dominant ang pagiging dugong Israelita. Sa verse 7, ang mga natirang anak ni Jacob, Israel, ay mapapabilang sa maraming bayan, gaya ng hamog mula kay Yahweh, gaya ng ulan sa damuhan na hindi naghihintay
ni umaasa sa sino man. Tingnan mo, ayan no, mapapabilang sa maraming bayan. Gaya ng hamog, gaya hawa, gaya ng ulan sa damuhan. Hindi naghihintay ni umaasa sa sino man. Ano yun? Magiging independent tayo? Pwede. Ayan ang, oo, pwede kasi tingnan mo, kung ang lahat ng mga natitirang anak o yung remnants nakakalat sa maraming bayan, bayan ba o bansa? Midst of many people, like the dew from Yahweh, like showers on the grass, which do not wait for anyone, nor depend on man. Oh. So, ibig sabihin, kung sila'y nakakalat, wala silang, hindi nila alam kung sino ba ang maglilid sa kanila, sino ba ang kanilang Oo. di ba? Hindi nila alam. May sarili silang May sarili Basta silang tumatayo paraan. silang. Oo. May sariling Paraanan. pamamaraan ng kanilang pamumuhay hanggang sa makilala siguro nila kung sino ba talaga ang kanilang pinaglilingkuran at sino ang kanilang inaasahan. So, kanya-kanyang sila hanggat hindi pa nakikilala kung sino ba talaga ang kanilang susundan. Verse 8, ang mga natitira sa mga bansa, sa mga Israelita ay mapapabilang, gaya ng leon sa gitna ng mga hayop sa kagubatan, gaya ng batang leon sa gitna ng mga tupa at kawan, na habang lumalakad, dumadagit at lumalapa, at siya'y hindi mapipigilan. Ano nga naman, parang mga yun, nabubuhay sila sa sariling kaparaanan. Ang mga natitira sa mga bansa, ang mga Israelita, Di ba mapapabilang? hindi. Ano ba Mali ang nakalagay? konteksto eh. Oo. Hindi. Ang mga natitira, hindi. The remnants, the remnants, the Israelites, will be among the nations. Ang mga natitira sa mga Israelita ay mapapabilang sa mga bansa. Yun. Ang mga natitira sa mga Israelita Oo. Ay Ay, mapapabilang sa mga bansa. ay mapapabilang sa mga bansa. Oo. Mapapabilang ba o Ang nakahalo mga na? natitira ay mahahalo. Siguro will be among, ay mapapahalo, ay Oo. Halo lang. Hindi Ang mga mapabilang. natitira sa mga Israelita ay mahahalo o mapapa, mahahalo. Nakahalo. oo, Di ba? Oo. will be among the nations. Yun. Mahahalo sa mga Mapapasama. bansa. Oo. Mapapasama. Halo lang. Mapapasama, Ay, hindi Hindi, mahahalo. iba kasi yung mahahalo sa mapapabilang o mapapasama. Mapapasama. Kasi pag sinabi mong mapapasama, Will be among kasi. oo, Halo lang. gagawin nila kung Among. ano ang ginagawa ng mga dayuhan. Oo. Yun, Diba? halo lang siya. Kaya ay ito, matatagpuan na lang. kaya mas maano siguro to, mas madaling intindihin kung mahahalok sila. Oo. Kasi kung mapapabilang o 'di ba? Gagawin nila kung anong ginagawa ng mga bansa. Will be ba ang pagkasabi? Will be among the nations? Will be ba? Oo. O nahahalo? The remnants, the Israelites, the remnants, tapos hyphen, the Israelites, will be among the nations. Ay Ay mahahalo.
Mapapahalo. Oo. matatagpuan sa mga bansa. Will be Gaya ng leon sa gitna. Oo, tama Maaaring yan. Tama. Tama sis, mapapasama. Kasi yung, 'di ba, will be among. O, ibig sabihin, yung ano, mare-retain. Hindi yung hahalo sila doon. Kasi pag humalo sila doon, kung ano yung ano nila, kung ano yung sinusundan nila o yung gawin nila, hindi magiging gawin nila yon. mapapasama Mapapasa. sa mga bansa. Ano, Hindi Like the anong lion. susunod mapapasama sis? nga. Pakicheck Gaya ng yung leon. English. Kasi yung identity nun, yung pa rin. Pag sinabi mo The kasing remnants mapapahalo, o Hindi, di ito yung magmi-mix gaya ka. ng leon. will be Oh. among the nations. Will be among the Ay nation. Magiging pabilang, mapapabilang. Oo, mapapabilang o mapapasama ka. Pero yung ka pa rin. Kasi ang understanding ko Matatagpuan, dyan pwede is matatagpuan halo sa lang mga eh. bansa. Kasi baka mamaya, pati yung mga gawain nila, tama man din yung sinabi ni Sis Nel, gagawin din nila. Mapapabilang sila doon. Kailangan nilang sumunod. Pero independent nga tayo sa ibabaw pa lang nitong dinaanan nating mga verses. Pero anyway, sa Baka inyo, kasi nga matatagpuan na mga lang. Ang mga Kasi natitira sis, di ba parang, ay di ba sabi matatagpuan nyo, sa ang Philadelphia ay isa sa mga 7 assembly. O di napabilang ang Philadelphia doon sa assembly. O di napabilang ka. Hindi ka nahalo doon sa assembly. Diba, miyembro ka doon. Pero pag pag napahalo lang, pwedeng among. Tingnan mo, mapapahalo to. Ano ba talaga ang tamang term na gagamitin? Mapapahalo, mapapabilang, mapapasama? Depende po sa sentence. Kung kagaya ng sinabi nyo kanina, ayun po, yung will be Will be among the nations. Among the nations. magiging kabilang sa mga bansa Magiging kabilang. or mapapabilang sa mga bansa. O di balik natin, mapapabilang. Mapapabilang Sige, ka. kung alin ang tama, dun tayo. Kasi May will be hahalo. among. May hahalo ka. Hindi ka na yon. Yung identity mo doon, iba na. May Kasi hahalo ka. tuloy mo, si Salty, pakituloy yung next na, sentence. The remnants, the Israelites, will be among the nations, like a lion among the beasts of the forest, like a young lion among flocks of sheep, which mauls and mangles as it goes, and no one can control. Yes. Ito yung description niyan na mapapabilang. Mapapabilang sila gaya ng leon sa gitna ng mga hayop sa kagubatan. So gaya ng leon, ang identity niya ay leon. Ngunit siya ay nakatira kasama ng mga hayop sa kagubatan. Diba? Mapapabilang sila doon. Okay. Oo. Pero meron So sila magkakaroon ng sariling kultura. Alam niya kung sino siya. May Kaya nga, sarili siyang yun nga, identity. mapapabilang ka. Oo. Yung identity mo, yun pa rin. Kasi tingnan So mo, gaya magkakaroon ng ka ng leon. sarili, Kaya autonomy. Kaya sinuportahan, Oo. kaya example dyan yung leon. Obviously, kaya leon, syempre, hindi ka naman pwedeng mapahalo sa tupa. Leon ka nga eh. Di ba? Okay, kung Magkakaroon ng mapahalo ka sa autonomy. tupa, pero mananatili kang leon among them. Oo. Kahit na humalo siya sa ibang mga hayop, alam niya kung sino siya. Siya ay leon. Oo. Tama po yun. Oo. Tama po. Oo. Tama po. Tama po, mga sis. Pasok. Mapapahalo o mapapabilang? Mapapahalo. Tama na ba yan? Mapapabilang. Magkakaroon siya ng Okay autonomy na sa siya. Oo. ibang bansa. Mapapabilang. Sariling bansa. Oo. Kasi, Pero kahit na napabilang siya doon, alam niya kung ano ang kanyang identity. Oo, okay. Oo. Sige, sige. Ayun. Kasi kung siya ay leon, alam niya kung anong kanyang ginagawa. Kagaya ng sabi dito,
na habang lumalakad, dumadagit at lumalapa at siya ay hindi mapipigilan. Ayun. Hmm. So, lalabas Alam talaga ang niya tunay na kung anong ikaw. kanyang ginagawa. Oo. Alam niya na siya ay Israelita at alam Hmm. niya kung ano ang kultura ng Israelita. So, walang makakapigil sa kanya pag ginawa Oo. niya yung pagsunod. Yan Okay. na. Okay, Yan lang. verse 9. Ang iyong kamay ay itataas sa tagumpay at lahat ng iyong mga kaaway ay malilipol at hahandusay. So, makakamit niya rin ang tagumpay. Sa araw na iyon, aking lilipulin ang mga kabayo at gigipain ang mga karwahe ng kanilang mga hukbo. Aking wawasakin ang kanilang mga lunsod at gigibain ang lahat ng kanilang matitibay na muog. Ang mga mangkukulam ay aking pupuksain at kayo'y hindi na muling kukulamin. Kaya So, pala, oo, Visayas region, hindi yan, oo, sinama. pupuksain niya itong mga mangkukulam. Yung mga nasa Antique, sa Cebu. Kailan kaya mangyayari yung pamumuksa? Yun nga eh. Yun nga, hindi na nga kasama eh. Hindi, ano yan, sa pamamagitan ng mga natural calamities. Pero may tamang panahon yun, di ba? Oo, may tamang panahon. Oo. So, kasama dito ang mga pharmakeia. Siguro, kasama siya. Witchcraft yun, di ba? Kasi sabi mga mangkukulam pupuksain niya. Mm-mm. So, pansin nyo na sa panahon natin ngayon ay bumabalik ng karamihan sa yung sinasabi Natural nilang remedies. alternative medicine. Nagigising na ang mga tao sa sa epekto ng pharmakeia, 'di ba? Mm-mm. Mas pinipili na nila ang natural remedy kaysa sa umasa sa mga synthetic drugs. So, pagka natutunan ng mga tao na mas mabisa pala itong tinatawag nilang alternative medicine, iiwanan na rin nila ang pharmakeia o yung mga synthetic drugs. So, talaga mapupuksa na sila. Kasi ang mga synthetic drugs, hindi yan nagpapagaling ng sakit, kundi lalong nagdadagdag ng sakit. Kasi inom ka ng halimbawa, ang ginagamot mo, sakit sa puso, iinom ka ng mga gamot na sakit para sa sakit sa puso. Pero kapag ininom mo, buong katawan mo ay dadalo yan sa buong katawan mo. Hindi mo naman pwedeng utusan, oy, ikaw gamot sa puso ka lang pumunta ha, 'di ba? So, hindi yan hindi nagdudulot ng kagalingan, kundi lalong nadadagdagan ang sakit mo. Ito na, nakain. Ito, aking wawasakin ang kanilang mga idolo, ang kanilang mga imahin sa gitna ninyo, at kayo ay hindi na muling luyuko sa kanilang mga nililok na bato. So magigising na din sila, naiiwanan nila ang mga idolo. Yun nga sis Di ba yung nakaraan, Oo. di ba sabi lahat ng paghihirapan mo, sa dayuhan mapupunta din. Di ba? Oo. Example nun, di ba yung PLDT, yung Petron, yung Meralco, yung Nawasa, yung PNOC. Nakatayo ka lang dyan. Salamat sa ulam. Kuha din ka dito, syempre. Kaya ko na. Ha? Yan. Mute ko muna yung mga maingay. Hello? Narinig niyo ba ako, sis? Yes. Oo. Lahat ng mga na-establish ng gobyerno na negosyo noon, di ba, napunta lang din sa oligarkiya, napunta rin sa dayuhan. Kasi nga, yun nga, dahil nga sa idolatry.
dahil hindi alam ang kautusan. So sayang lang pala kung kahit anong pagsisikap natin, kung hindi mangunguna itong mga kautusan o mga karunungang ito, wala ding sasaysay. Tama yung sinabi ni Solomon. Kaya kailangan talaga natin mapalaganap pala ito. Hmm. Napakalaking gampanin pala ito. Dapat pala talagang may palaganap ito maayos para kumalat at para alam ng lahat kung ano yung nakapaloob sa Torah. Baka naman bro, lagi nating sinasabi na kailangan nila ang Torah. Kailangan nilang magkaroon ng kopya ng Torah. Tapos hindi naman natin sila binibigyan. Hmm? Bakit? Ito bang ginagawa natin? Hindi ba ito pagbibigay ng Pag-share. pag-share ng kung ano yung nasa Di, Torah? di ba yan ang laging sinasabi nila? Lagi nyo sinasabi na kailangan basahin ang Torah, pero di nyo mukhang binibigyan ng kopya. Kasi ganito yan, sis. Ganito yan, sis. Papaliwanag natin sa tamang paliwanag. Oh, Bakit natin dinaan sa ganito? Kasi gusto natin lahat makaalam. Kasi ang yes. nangyayari, pag napunta sa iisang tao, tinatago niya. Yun lang, O, oo. tinatago niya. Tapos hindi natin alam kung ano yung pwede niyang gawin doon. Hmm. So para maiwasan natin yan lahat at para maging transparent tayo sa mga kapatid na nagising na, Hmm. ito yun. Ito yung katibayan o ito yung pinakamagandang gawin. Na makinig, magbasa, makinig. Makikinig na lang Yada, sila kung kaya nilang basahin. yada. Hindi ba? Hmm. At Tapos ito may ay paliwanag. open para sa lahat, di ba? Opo, at may kasamang paliwanag sa Yes. abot ng ating makakaya. Ngayon, Yada. kung meron naman silang sarili nilang paliwanag, di sige po. Basta ang importante, yung malalaman ninyo, bawat gabi may libro, may mga kabanata, at may may mga verse. Doon dinidiscuss natin yung mga importante. Kaya kaya hindi pwede na sinasabi na hindi sila bibigyan ng kopya. Ito na po 'yon. Ito na po 'yon. At pagkatapos po natin itong tawag nito, makorek yung mga dapat na Mailathala. makorek. Oo. Pagkatapos ito mailathala, ayan na po mga kapatid. Gagawa tayo ng buo. At 'yon ay maipapadala. Magkakaroon kayo ng mga link niyan kung saan nyo mababasa yan. Para po sa ating lahat. Hindi po para sa iilang tao. Yada. Oo, Tanda. tama ka bro, kasi kung bibigyan natin ang ilang tao at hindi naman nila maipapamahagi, paano naman magkakaroon, di ba? Paano mababasa ng iba? So ito, inopen na natin para sa lahat. Kung sila man ay nangangailangan nito at naghahanap talaga sila ng kopya nito, mapapakinggan na lang nila dito sa ating channel. Tama po. Isa pa sis. Iniiwasan natin na magamit muli ang kawan Yada. sa sarili, sa sarili nila. Kasi ang lumalabas, ang turo ng mensahero, sila ay mga tinalaga, kung sino man yung mga tinalaga ng mensahero noon, para mga laga ng tupa, para tumingin. Hindi sila dapat na pamunuan o hawakan nino man, sapagkat isa lang ang nagmamay-ari doon. At saka hindi sila tinalaga na maging hari para hawakan nila ang kawan. So, yan po ang explanation niya. Kaya po itong Torah ay hindi pinagdadamot. Ali po kayo sa gabi. Pagsamahan natin, pagtulungan natin. Iyon po. Saka makadagdag lang ako, ang Torah kasing ito developing ito. Hindi pa to ang final kasi marami pa hong mga revelation. Actually along the way habang nagaano na kahit kami ay nagugulat minsan na realize namin ganito.
Pero ma-side note ko lang, kasi maraming nag-attempt na mag-ano nito, di ba si Dalia, tandaan mo, Oo. maraming nag-attempt na mag-hack. Alam Yes. ko nga na-hack na ito ni ano eh. At saka inamin mismo, 'di ba, na sinubukan niyang i-hack. Ay bang ano ba, pakikwento nga sis Dalia, yung medyo yung medyo visible na tao. Hindi na yan, sis. Ano na lang yan. Yung visible na, Ah, oo. ano na So lang yan. ibig Ito yung Ah, mga dahilan. Ito siguro sa yung mga ibang oo. dahilan. sa ibang So ibig talakayan na lang sabihin, sis. Ah, oo. Kaya lang, gusto rin na, sample lang yon na maraming naghahangad at maraming kaya na developing pa ito. Na ano ko lang, naalala ko lang kung Na na hindi maaring isang tao o iilang tao lang ang meron yes. ng kopya nito. Dapat talaga lahat ng liwanagan o nabuksan ng diwa ay makaalam ng mga nirevise na Torah, mm. nirevise na Torah ng Mesero. At kumbaga ito ay ah inano natin, binabahagi natin ito para doon sa mga naghahanap. So magiging available na siya online na ang discussion kasi natin dito, habang tinatalakay natin, pinag-uusapan, meron pa kasing mga revelasyon naman na maisasama natin, mababago natin, kasi ina-analyze natin ito eh. Kumbaga, sa ngayon, line by line na nating ina-analyze ito para mas maalaman natin kung ito bang mga propesiyang ito ay naganap na o magaganap pa lang o kasalukuyang nangyayari na, 'di ba? So, ito yung mga kailangan mga importante na maunawaan natin. At kung mayroon man kayong mga sariling interpretasyon, pwede nyo ring i-discuss among yourselves, 'di ba? So, tayo na mga nagtatalakay nito, pinagkakaisahan natin kung ano ang ating interpretasyon dito. Kasi anyway, mayroon naman ditong mga paglilinaw ang mensahero. Saka nga yung yung kailangan talaga mapalitan na. Matapos na ang paghahari ng Babylonia dito sa natin, sa bansa natin. Sa Kasi kalooban yan, sa kalooban ng Alahayam. Kasi sabi kailangan din niya, natin dito sa verse oh, 14, aking bubunutin sa inyong kalagitnaan ang kanilang mga haliging asyera or obelisko na sambahan at gigibain ang kanilang mga lungsod na tirahan. So, ibig sabihin nito, maaaring ito ay literal na gagawin ng alahayam sa pamamagitan ng mga natural calamities. Kagaya ng ayun naman, lindol, di ba? O, anong bagyo. nangyayari sa pag nagkaroon ng lindol? Nagigiba yung mga simbahan nila na kahit Pero sinabing ang titibay ng mga simbahan nila, nagigiba, nadudurog yung kanilang mga idolo. Pero ang kaya lang kasalanan ng mga tao, binubuhay pa rin nila. yun. Paano kaya Aayusin yun? pa rin nila. Paano Kaya kaya yun, hindi na sis? kaya hindi natatapos yung kaparusahan eh. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang, yun nga. Hmm. Paano kaya matatapos yun? Kasi Um, walang kahit sa sinuman sa atin na kahit makakapagsabi anong kung disaster, hanggang kailan. Tanging ang alahayam lang ang makakapagsabi na hanggang dito na lang at talagang sobra na, umaapaw na, kailangang kalusin na at hindi na muling bibigyan ng pagkakataon na itayo pang muli. Maaaring ganun ang ah, gagawin ng alahayam. Ayan, sa verse 15, sa mga bansang ito, ako'y gaganti sa matinding galit at puot, sapagkat sa aking tipan, sila'y hindi sumunod, sabi ni Yahweh. Talagang matinding galit ang gagawin niya.
Kaya kung dumating man ang calamities as in talaga naman, nararanasan ng ating mga kababayan na lumulubog talaga yung kanilang mga bayan. Maaaring itong nangyayari sa atin ngayon na pagnanakaw sa flood control, 'di ba? Isang kaparusahan din. Tama kayo dyan. Hmm. Kaparusahan din 'yan dahil sa pagnanakaw nila sa project ng flood control, lalong nagkaroon ng flood sa buong Ophir. So dito sa paglilinaw ng mensahero, sinabi niya na dito, ang iniulang babae sa kabanatang ito, sa talatang 3, na magsisilang ng isang anak na lalaki, ay siya ring babaeng inihula sa Revelation 12:1-6. Na ito yung sinasabi dun sa Revelation na ano, the woman clothed with the sun. Hindi Ano ito nga palang ang nakalagay kasi sa English, when the woman who is in labor bears a son. Hindi nagdaramdam Nagdaramdam ba yun? Ano ba sa Tagalog ang nagle-labor? Kaya't Asan ang yan? babaeng, verse 3, Verse 3. Nagdaramdam. Ayun. Kaya't ang mga Israelita ay pababayaan hanggang sa tamang panahon na ang babaeng who nagdaramdam, is in labor bears who a is in son. Na labor, ang babaeng ah, manganganak na lang o ay mga anak na lang, oo. manganganak na lang. Na ang babaeng mga Isang lalaki ang ng, isisilang doon. ng isang lalaki. Ay O, magsisilang, na ang babaeng manganganak ng isang lalaki ay magsisilang doon. ay Ay magsisilang doon. magsisilang doon. At ang natitirang anak niya ay magbabalik at makikisa sa bayang Israel na kanyang tinipon. So, ibig sabihin, ito ang babaeng manganganak ay isang bansa. Oo. Hmm? Kasi ang natitirang anak niya Anak ay niya magbabalik magbabalik. at Oo nga. makikiisa sa bayang Israel na kanyang tinipon. So, ang babaeng manganganak ay isang bansa na yung mga anak niya ay hahabulin ng dragon. At ang matitira ay magbabalik at makikiisa sa bayang Israel na kanyang tinipon. Okay, so balikan natin ang paglilinaw. Hindi ito tumutukoy sa kapanganakan ng Mesaya sapagkat ang ipanganganak sa talata 3 ay magmumula sa tribo ni Ephraim na nagmula sa Ephrata or Bethlehem ng Ephraim. Samantalang ang Mesaya ay isinilang mula sa tribo ni Juda. So yun nga naman, malinaw na ang galing sa Ephrata ay sa Ephraim. Pero madalas nating marinig ito sa mga preacher na ang isinilang sa Bethlehem ay ang Mesaya. At ang pag-aalis ng mga haliging Ashira, mga obelisko ay hindi naganap o sinimulan ng Mesaya noong kanyang panahon sa Judea. Kaya't ang nilalaman ng Kabanata 5 ay isang hula para sa hinaharap na tumutukoy sa ating makabagong panahon. So, ito ang tinutukoy na nito ay ang pagdating ng mensahero na siya lamang ang nag ano to,
nagpalaya sa atin sa kamay ng mga Babylonian religion at mga sekta. At yung mga ang tinutukoy na haliging Asira ay yung mga religion. At yun ang sinimula ng ng mensahero. Anong ibig sabihin ng probinsyang ng pangalang Sorsogon? Bakit mo naman naisama yan? Wala kasi. Bethlehem of Ephraim. Bethlehem of Ephrata. Oo. Ephrata. Kasi ang ang propesiya naman doon sa pagdating ng mensahero, wala namang sinabi na na eksaktong lugar kung saan siya ipapanganak. Pero Basta east. dito ang sinigurado lang dito ng mensahero na ang darating na ng mensahero ay nagmula sa tribo ni Ephraim. Magmumula sa tribo ni Ephraim na galing sa Ephrata or Bethlehem. Kasi si Ephraim, 'di ba? Galing sa Ephrata. Dahil yung Ephraim ay pinangalan sa Ephrata. Ephraim, Ephrata. Yun. Pero hindi naman sinabi dito na ang eksaktong lugar kung saan ipapanganak ang mensahero ay hindi talaga nabanggit. Ngunit binanggit yan ni Propeta Isaiah na magmumula sa dakong silangan. So, nasaan bang silangan? Kahit kung dito tayo sa Ophir, saan ang silangan? Di ba nandoon sa banda ng ng South, sa Sorsogon, sa Kabikulan, doon mo makikita ang araw na sumisikat. So, yun ay isang kaganapan ng mga nasa hula o nasa propesiya. So, kung wala na kayong may dadagdag, mga kapatid, maaari na tayo magpatuloy sa Kabanata 6. Kabanata 6. Panaghoy ng alahayam. Ang sinasabi ni Yahweh ay iyong pakinggan. Tumayo ka at magpatotoo sa mga kabundukan. Hayaang ang iyong pahayag ay marinig ng mga kaburulan. Kayong mga bundok, pakinggan ninyo ang panaghoy ng alahayam. Makinig kayo, mga saligang bato sa kalupaan. Sapagkat si Yahweh ay may kaso laban sa kanyang bayan. Siya ay may reklamo laban sa Israel na kanyang hinirang. Aking bayan, ano ba ang ginawa ko sa inyo? Ano ba ang ikinagalit ninyo sa akin? Sagutin ninyo ako. Inilabas ko kayo mula sa lupain ng Egypt upang kayo'y palayain. Isinugo ko sina Moises, Miriam at Aaron upang kayo'y alisin at pamunuan sa paglaya mula sa matinding pagkaalipin. Aking Israelita, alalahanin mo kung ano ang binalak ni Haring Balak ng Moab at kung paano siya sinagot ni Balaam na anak ni Beor. Basahin to Leviticus 22, 5-6. Alalahanin mo ang inyong paglalakbay mula Shittim hanggang Gilgal upang maalala mo ang mga makatwirang gawa ni Yahweh, iyong alahayam.
At maaaring sabihin ninyo, mga Israelita, para sa ano ako lalapit kay Yahwa at yuyuko sa harap ng kataas-taasan? Magdadala ba ako sa kanya ng guya na isang taong gulang bilang handog na sinusunog? Sasabihin pa ninyo, malulugod ba si Yahwa sa libo-libong tupa o sa 10,000 ilog ng langis ng olibo? O sangkatauhan, itinuro na sa atin ni Yahwa ang daan ng katwiran. At ano ang hinihingi ni Yahwa sa atin na dapat nating tandaan? Ang maging matuwid at makatarungan at sumunod sa alahayam na may kapangkumbabaan. Pagkakasala ng mga Israelita. Makinig, tumatawag sa Israel si Yahwa na alahayam. Ang pagpapasakop kay Yahwa ay simula ng karunungan. Dinggin ninyo ang mensahe at ang isang pinagmulan. Pakinggan ninyo kayong suwail ng mga Israelita. Titiisin ko ba ang inyong pandaraya at ang kulang na takalan na inyong ginagamit na may sumpa? Ituturing ko bang walang sala ang gumagamit ng madayang timbangan at ang takalan na puno ng huwad na panimbang? Ang mga mayayaman sa inyo ay mapaniil. Ang inyong mga mamamayan ay sinungaling. Kaya't sisimulan ko na kayong parusahan dahil sa inyong mga kasalanan. Kakain kayo, ngunit hindi mabubusog. At ang inyong mga tiyan ay mananatiling gutom. Mag-iimpok kayo, ngunit walang matitira, sapagkat ang inyong mga kaaway, ipon ninyo'y nanakawin nila. Magtatanim kayo, ngunit hindi mag-aani. Pipiga kayo ng ulibo, ngunit hindi magagamit ang langis. Gagapas kayo ng ubas, ngunit hindi maiinom ang alak. Sinunod ninyo ang mga batas ni Omri, ang kaugalian ni Haring Ahab at ang kanyang masasamang gawi. Dahil dito, pansamantala ko kayong hahayaang bumagsak at kayo'y kamumuhian ng mga bansa habang kayo ay wasak. Yada. So, take over muna si Salty. Okay, ang panaghoy ng alahayam, may mga ano lang akong mga kapatid, anong mare-reaction nyo na medyo ito ay yung mga daing ng alahayam sa kanyang yung pinili. Totoo ba? May parang kabagbag damdamin naman itong mga sinabi niya. Ang una, ang sinabi ni Yahwa ay iyong pakinggan. Tumayo ka at magpatotoo sa mga kabundukan. Hayaang ang iyong pahayag ay marinig ng mga kaburulan. So ito si Micah ba? Si Micah ba inuutusan ng alahayam dito? Kayo mga bundok, pakinggan ninyo ang panaghoy ng alahayam. Makinig kayo mga saligang bato sa kalupaan. Ano ito mga saligang bato? Mga foundation? Everlasting foundations of the earth. Mga foundation. Ano kaya itong mga batong ito? Sapagkat si Yahwa ay may kaso laban sa kanyang bayan. Siya ay may reklamo laban sa Israel na kanyang hinirang. Aking bayan, ano ba ang ginawa ko sa inyo?
Siguro dito yung, siguro dito yung open quotation. Dito sa verse 3, my people, what have I done to you? Ano ba ang ginawa ko sa'yo? How have I burdened you? Answer me. Paano ko kayo paano ko kayo pinahirapan? Siguro hindi paano ko kayo pinahirapan? Sagutin ninyo ako kasi, how have I burdened you? Answer me. Paano kasi, how Verse 3 Paano ko kayo pinahirapan? Sagutin ninyo ako. Paano nga bang pahirap niya? Wala Tayo nagpahirap sa ating sarili, Tapos verse 4, inilabas ko kayo, okay. Inilabas ko kayo mula sa lupain ng Egypt upang kayo ay palayain, slavery. Isinugo ko sina Moses, Miriam at Aaron upang kayo ay alisin. At pamunuan sa paglaya mula sa matinding pagkaalipin. Okay. Aking Israelita, alalahanin mo kung ano ang binalak ni Haring Balak ng Moab at kung paano siya sinagot ni Balaam na anak ni Beor. Di ba? Puro pagpupuri, puro blessing instead of curse, blessing ang binigay niya, no? Alalahanin mo ang inyong paglalakbay mula Shittim hanggang Gilgal upang maalala mo ang mga makatuwirang gawa ni Yahweh, yung alayam. So kahit ang alayan nag-ano siya, hihinanakit ang tampo, no? Paano mo sasagutin to, sis? Verse 6, at maaaring sabihin ninyo, mga Israelita, para sa ano ako lalapit kay Yahweh? Para sa, sabihin, bakit pa? Bakit ako, what for shall I come to Yahweh and bow down to Him? Bakit ako kailangan lumapit sa Kanya at ang kapalaluan, bakit pa ako lalapit? Yung ibang bansa nga, wala namang, alahaya, may umaasenso. Diba? Tapos, at yuyuko sarap ng kataas-taasan. Ba't nga naman kailangan pa mag-bow down? Pwede namang umupo o umano mag-kneel down, di ba? Ba't kailangan magpatirapa pa? So, magdadala ba kayo sa kanya ng guya na 1 taong gulang bilang handog na sinusunog? And so should I come to His presence with the one? Kailangan ko bang magdala? Kailangan pa bang magdala sa kanya ng guya? Siguro yun ang dapat na tanong. Kailangan ko pa ba magdala sa kanya? Ayun. Kailangan ko pa ba magdala sa kanya ng guya na 1 taong gulang bilang handog na sinusunog? Kasi should I come to His presence with the one year? Pwede namang hindi na, no? Pag inconvenient, magdadala ka ba ng aakayin mo pa o magko-contribute pa ba tayo? Pwede namang na lang, insenso na lang, di ba? Kailangan pa ba? Kailangan ko pa ba magdala? So, yan ay mga
Yung ibang ano naman, ibang bansa no, wala naman gano'n, di ba? Ano lang, insenso lang sa kanilang mga rebulto. Kailangan pa natin ano, magdala, magbigay noon. Kung hindi Okay. natin yan gagawin, Oo. edi isang pagsuway na yan sa kanyang kautusan. Oo. Ito ay mga tanong nga eh. Sample na question. Diba? So, ano ito, yung tinatanggihan na nila ang kultura at ang mga kautusan. No? Sasabihin, furthermore, you might also say, sasabihin pa ninyo, malulugod ba si Yahweh sa libo-libong tupa o sa 10,000 ilog ng langis ng olibo? So, marami katanungan, ano? For Yahweh shown as mortals with the o sa sangkatauhan. Itinuro na sa atin ni Yahweh ang daan ng katuwiran. Hindi sa sangkatauhan. Ang katanungan na to, at ano ang hinihingi ni Yahweh sa atin na dapat natin tandaan? Ang maging matuwid at makatarungan at sumunod sa alahayam na may kapakumbabaan. So, kailangan ba talaga ng alahayam ang ating mga handog? Di ba sabi niya, lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay kanya. Sinabi niya yan So, eh. Hindi niya hindi niya kailangan ang mga handog na hindi yan. niya kailangan ang ating mga handog. Hindi niya kailangan ang anuman na mayroon tayo. Pero bakit niya ito pinapagawa sa atin? Proof ng pagmamahal sa kanya. Pagsunod sa kanya. Di ba sabi niya, ito ang sinasabi, ano ang hinihingi ni Yahweh sa atin na dapat natin tandaan? Ang maging matuwid at makatarungan at sumunod sa alahayam na may kapakumbabaan. Kung ano ang iniuutos niya sa atin ay kailangan nating sundin upang tayo ay lumakad sa katuwiran at maging makatarungan. So, pwedeng sabihin natin na action talaga, no? oo, Sa gawa talaga. dahil hindi naman kailangan ng alahayam yung ating mga handog. Ngunit bakit Saka niya mga emosyon. bakit niya Paano tayo nire-require na gawin yon? Dahil sinasabi natin, paano ba namin kayo mapaparangalan? Paano ba namin, paano nyo ba kami kalulugdan? O Yahawa aming alahayam. 'Di ba? Ang kasagutan ng ating alahayam ay sinabi niya, kung gusto ninyo akong malugod at maparangalan, gawin ninyo ito. Maghandog kayo sa akin at ibigay ninyo kung ano ang inyong mga, kumbaga, anumang mga bagay na mahalaga sa inyo. 'Di ba? So para sa atin ang handog na yan at hindi para sa kanya. Sinagot niya lang tayo na dito nyo lang ako mapaparangalan at malulugod sa gagawin ninyo. Actually, simple nga yung nasa English eh. And what does Oo. Yahweh require of us? To act righteously and Oo. to walk in obedience to our alahayam. Act Humbly. righteously at sa walk in obedience lang naman. Dalawa lang, act righteously and obey. Diba? Righteous and obey. Pero ano to? Di ba ayaw niya ng offering kasi kanya nga lahat yan. Paano naman kasi? Meron naman kasing nag-o-offering pero napakalayo naman ang puso nila. Meron ngang sumasamba, bibig lang, hindi naman puso. At walang kapakumbabaan.
Kasi Diba? ano yung timo pag oo nga sumusunod ka pero masyado ka mataas. Yung pagsunod na may Self-righteousness. kapakumbabaan, yun lang ang kaparaanan para malugod natin siya. Oo. Kaya nga sinabi niya doon, ayaw niya, hindi niya kailangan yung mga handog na yan kasi nga kanya nga lahat yan. Paano naman niya nasabi? Ang layo kasi ng mga puso nila. Ang layo naman ng yung sinasabi ng bibig nila, hindi naman mula sa puso nila. Kaya nga, sinabi niya doon sa mga nabasa natin sa Aklat ng Karunungan, at doon sa mga nadaanan natin, na sinabi niya na nabibingi lang ang tainga ko sa mga papuri ninyo, sa mga mga awitin ninyo. Nakakaano, na parang nabibingi na lang ang tainga ko sa mga awitin ninyo. Kasi ang inaawit nyo ay ginagawa nyo lang ito para pakitang tao. Ngunit wala naman sa inyong mga puso. Superficial, Oo. 'di ba? Puro hypocrisy. Oo. Parang anak na sumunod pero nagdadabog, no? Oo. Kaya, yun, Dahil sa puso. nasabi niya yun. Bagamat yun ang proof natin para maipakita sa kanya ang ating Yeah, tsaka tuloy. inutos siya Inutos niya yun para wag tayo maging self-centered na ito agad. Gusto niya lahat ng halimbawa meron tayong increase. Ano yun? Uunahin muna natin siya. Hindi yung, sarili nating layaw. Ay, ito, Oo bibiling ko nga. to. Sa next na payday ko, bibiling ko to. Dapat, anin mo muna, ano ba para kay Aba dito? Dapat lagi siyang nauuna. Kaya nga. Kasi doon mapapakita ano ba, naku, magkano na Oo. tira sa Saka pag ito yung aking itatight. Hindi, pag bibili ako nag-o-offer, ng bagong sapatos. Yung ganda sa isip. Diba? tsaka pag Bagong nag-o-offer, kasama ang puso. Oo. So, yung diwa. Kasi yung hinahanap niya yung puso eh. Kaya nga Kaya lang kasi, ang hindi tao niya kasi kinalulugdan yung handog, kundi yung naghahandog. Oo. yung diwa, yung alalahanin mo. Siya muna alalahanin bago yung sarili o yung iba, diba? Siya laging Kaya ni first. Cain. 'Di ba? Ano ba yung handog niya? Siguro, basta lang ang going with the motion, no? Hindi yung best ang binigay niya. Pwede na to, pwede na. Actually puso din ni Cain yun eh. Ang Oo. tiningnan doon. Kasi may mga yung half-half lang. Makita lang na pero hindi binibigay yung 100%. Di ba? Wala, Pwede yan. wala talaga sa kanila yun. Oo. Hindi talaga Kasi nagbubukas sa puso nila. hindi, kasi minsan ang rebellion hindi ganun eh. Kasi may mga tao na taas ng pride nila. O sige kayo, pero hindi niya tatapusin o kaya hindi niya gagawin na perfectly. Kumbaga para lang masabi, sumunod naman ako wala pa reklamo. Parang ganun, may ganun eh. Hindi, gawin mo na ng ayos. Hindi ka na magtira o ano. Parang ganun din ang pagsunod. Dapat buong puso dahil ang creator natin ang may utos eh. Gawin mo sa buong isip at puso at lakas ang pagsunod. Di ba yan ang nangyari kay Saul? Na Oo, nagreklamo kasi nagreklamo pa siya kay Samuel. Di ba sumunod naman self-righteous, di ako? ba? Oh. Di ba ginawa ko naman kung anong pinagagawa? Di ba sumunod Parang, naman parang, ako? parang yan din ang kaso nung una nating Sisi, Hmm. tanda mo? Parang naman sa ganyan, nagkaroon ng nagkaano sila dati ating treasurer. Di ba? Pero ang kasalanan niya doon, hindi niya lahat sinunod. Disobedience. Oo, disobedience pa rin. Kumbaga yung instruction, yung utos sinunod niya. Pero yung instruction kung paano niya ito susundin ay hindi niya ginawa. Oo. Tapos sinasabi niya, para naman sa kabutihan, para naman sa kawan. Pero the fact na yung pamamaraan, hindi niya ginawa ang tama.
Kaya nga sabi, obedience is better than sacrifice. Kasi ginagamit niya yung term ng sacrifice. Ako na nga nagsasakripisyo, nag-aabono daw siya. Although mag-abono ka, pero mali yung pamamaraan ng ano. Hindi naman sinabi mag-abono siya, di ba? Basta Hmm. gawin mo lang ng tama yung ano, ang sistema, kumbaga, Kaya yung nga system. sabi maingat na pagsunod. Oo. Hindi Mm, basta-basta ang sumunod. May okay. instruction pa ano sumunod, sundin. Oo. Di, kung ingat siya, di hindi na siya mag-aabono, di ba? Wala rin saysay kasi. Oo. Nag-abono pa. Di ba yung sabi Makinig, doon sa ano, tumata. sa Deuteronomy 28, na if you obey me carefully and love me faithfully. Hindi lang basta love me, kundi faithfully. Hindi lang basta obey, kundi carefully. Sabi, Diba? constantly, di ba? Pag Hmm. faithfully, hindi yung pag nasa mood ka lang. Oo. Hindi yung kagaya ng ginawa ni Saul. Sumunod siya sa utos, pero sa instruction hindi. Kalahati, half-half, no? Hmm. May sariling programa, no? Yung Sarili sarili niya ang interest. sinunod. Maraming sumusunod ngayon eh. Kaso lang may sariling programa, Agenda. agenda. Okay, verse, ano tayo, 9? Pagkakasala ng mga Israelita. Makinig! Tumatawag sa Israel si Yahweh na alayam. Ay, ito ba yan? Okay, tama. Ang pagpapasakop kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang dapat to, ang simula ng karunungan. Hindi ay. Pag nagpasakop ka, doon mag-umpisa ang wisdom. Mm-mm. Hear the message and the one who proclaim it. Dinggin ninyo ang mensahe at ang isang pinagmulan, who proclaim it, nagpahayag, pinagmulan. Okay, pwede na to, pinagmulan. Proclaimed it no? Oo. Verse 10. Listen to you, disobedient Israelites. Pakinggan ninyo, kayong suwail na mga Israelita. Talaga meron pang adjective, suwail. Titisin ko ba ang inyong pandaraya? Tolerate? Ano ba sa English ang tolerate? Yan yung pagkain ng aso. Titiisin na nga ba yon? Tiis ba ang Nahayaan? pagtuturo? At, Pababayaan? pababayaan ko ba? Oo nga, tama. Pababayaan ko na lang ba? Pababayaan ko ba ang inyong pandaraya? Hahayaan ko ba? Hahayaan ko ba? Pababayaan ko ba ang inyong... Okay, tama. And the short epa, which is the curse, at ang kulang na takalan na inyong ginagamit na may sumpa. Oo, may sumpa ang pandaraya, kulang na takalan. So, pag kulang yung yung pagsunod, ay din yan. May sumpa. Di ba kahit ang mga judges na mali ang paghusga o yung timbangan niya, ay mayroon ding sumpa. Di ba nadaanan natin yon? Yung hindi nagbibigay ng tamang paghusga. Ituturing ko bang walang sala ang gumagamit ng madayang timbangan at ang takalan na puno ng huwad na panimbang? Ipapawalang sala ko ba? Shall I acquit someone? Ipagpapawalang sala o ituturing ko bang babaguhin pa natin?
Ipapawalang sala. Kaya, Shall I acquit someone? Ipagpapawalang sala? hmm. Pawalang sala. Ipagpapawalang sala ko ba? At ang takalan na puno ng huwad na panimbang? Mas okay na to, sis. Ituturing ko bang walang sala ang gumagamit ng madayang timbangan? Hindi, kasi ang acquit kasi yung na na as guilty. Pero pagpabula. Pero pag ituturing shall I Shall I parang consider? oo, parang Pawalang after the sala. pag Oo. Anong dapat papawalang natin ipalit? sala. Pawalang sala. Oo. Acquit, ipagpapawalang sala. Kasi ba ituturing lang eh. Isipin, ito guilty na siya. Oo. Ipagpapawalang sala. Walang Walang sala. sala. Oo. Kumbaga, Ang sala ko ba ang gumagamit? Capital K yung ko. ito. Walang sala ko Oh, ba tama. ang gumagamit ng madayang timbangan Oh, tama. at ang takalan na puno ng huwad na panimbang? Oo. Okay. Tapos, the rich among you are violent. Mapaniil. Violent ba yon? Ay, Your inhabitants are liars. Ang inyong mga mamamayan ay sinungaling. Mapaniil, violent ba is mapaniil na? Parang pwede na yan. Mapaniil. Mapaniil ba ating may mayayaman? Mata pobre. Violent ba sila? Oo nga. Yung hindi lang, may road rage, dahil merong baril magtututok na, no? Kasi kaya nilang they can, Mapaniil, oppressive. agresibo. The rich among you are violent, Iba kapag violent ba dyan sa English? Oo. Check natin. Siguro, mapaniil na. Pero hindi, paano kung kapwa mayaman, no? Ay, ano ba sa Tagalog ang violent? Marahas. Marahas. Oo, marahas. Tama. Mas angkop. Kasi paano kung hindi naman mahirap yung kanyang kalaban, di ba? Mararahas nila. Oo. Ang inyong mga mamamayan ay sinungaling. Okay. Tapos kaya sisimulan ko na kayong parusahan dahil sa inyong mga kasalanan. Kaya sinimulan na to. Therefore, I have begun to punish you because of your sins. Kaya sinimulan ko na kayong parusahan dahil sa inyong mga kasalanan. So, you will eat but not be satisfied. O kakain kayo ngut hindi mabubusog. Paano ba naman isang pinggan, 10 ang anak, Isang pinggang kanin. Oo, yung mga hindi mo satisfied, 10 na ang kotse, gusto pa nang madagdagan, no? Your stomach will feel empty. You will earn but save nothing. Oo nga, Kung ito lang matitira, dumadaan lang na yung inflation. Mas mabilis pang tumaas ang inflation kaysa sa sweldo. Because what you save will be stolen by your enemies. Sapagkat ang inyong mga
away, ipon ninyo ay nanakawin nila. Oo. Oo, ninanakaw. Yung mga dollar, pagtaas ng dollar, no? Parang ninanakawan din yung ninanakaw yung value ng ating pera. So yung Ilang 6% na? kasakiman, 7%? Ano? Yes, bo. so yung kasakiman, yan yan ang dinudulot ng hindi pagsunod Parusa. Oo. o pandadaya. Oo. So, pag nandadaya ka, unti-unti, nagiging sakim ka. Hindi Oh, ka kasama nabubusog. yan sa pagnanakaw, pagsisinungaling, no? Then, yung, di ba sabi nga nila, ang mayayaman o yung nasa posisyon, hindi lang yung pagnanakaw, yung pagnanakaw ng value ng yung pera. Ilang percent na inflation natin, di ba? Yung mga interest nila napakatataas. Kumbaga, ang kanilang, yung mga hinuhuli nga nagnakaw ng tinapay o nagnakaw ng di ba? Nakapaskil na agad. Bakit din natin ipinapaskil yung mukha ng mga Totoo ba nagnanakaw yung ng inflation na yun? ng bayan? Totoo ba yung inflation na yun? O ano lang? Controlled di ba? Hindi Dahil naman lang, tumaas ang bili nila sa gas, biglang di tinaas ba? na ng presyo ng gas. Totoo ba na may inflation o talagang lang yung ginagamit yun para yung Artificial no? presyo? Artificial lang yun, bro. Kasi Para yung bagsak na nga presyo ang dollar tumaas ng tumaas. Para lang sa mga oligarko yun. Hindi ba? Di ba? Example nga natin noong nakaraan. Yung kamatis, pag panahon ng kamatis, inaanod na lang ng mga taga Laguna yung kamatis nila dahil hindi kinukuha eh. O hindi Walang kinukuha kasi bumibili. nga para Magmumura. ma-maintain nila. Oversupply. Ma-maintain. Oo. Oo. Opo, yan nga. Yung mga talong hindi kinukuha kasi para ma-maintain yung presyo. Yung Oh. mangga, example na lang yung mangga. Nagkaroon sila ng problema sa pag-export, 'di ba? Bumaha ng mangga. Nakakabili nga nanay ko ng 50 pesos per kilo eh. Ibig Oo, sabihin, pagka talagang pag season, oversupply. di ba? Di po ba? So ibig Nagbayad sabihin, sila ng refrigerator. Paano yan? Hindi na babawi yun. may kumokontrol. Yung inflation na yan, ginagawa yan, ginagamit nila para tumaas talaga ang mga presyo. Hindi tama. Pero yung government nga kasi, dapat government ang bumibili na niyan para fixed. Yes, Dapat tama. sinusubsidize. Di ba may mga may mga refrigeration yung mga normal Diba? normal na nga nakapagpa-refrigerate. How much yung government? Dapat sila na Opo. bumibili direct. Tapos Wala na middleman. nakaraan, di ba, ang ginawa nung presidente, siya na mismo namimili at ibinaba dito. Kaya pagbaba naman dito, pinibenta naman ng mga pinagbibigyan. Ibig sabihin, kaya naman palang gawin. May Ba't hindi SRP naman ginagawa? kasi. Di ba nung nakaraang administrasyon, nagpagawa siya ng mga imbakan. Ano? Oo, Na cold refrigerated storage. Nagpagawa Cold siya ng storage ang tawag doon. storage sa Baguio at saka sa yung mga nagpo-produce ng mga gulay. Nagpagawa siya ng ganun eh. Hindi ko alam kung Kaso bakit nga ngayon hindi Kaso nga sis, nandito nga yung naituloy. yung pinaghihirapan mo, iba nga ang makikinabang. Bahagi Ayun na na nga yun ng kaparusahan. Kaparusahan. Opo. At saka Tsaka, kung di ba, kapag kapatid nung namumuno kasi ang nasa huwag tsaka na. sis, may binanggit dito kanina yung batas eh. Di ba? Gumawa tayo ng sarili nating batas. Samantalang may batas na siya. Panahon pa ni Moises yun. Pero gumawa tayo ng sariling batas. Yun nga yung civil law. Di ba? Dapat Pero, talaga alam to ng mga ating mga pero mambabatas.
May batas na galing sa alahayam. Meron eh. Wala, Oh, nasaan? Nasa Torah. At saka dapat ang pag ika-6 na taon talaga ang pag-iipon, di ba? May Tapos mga pahinga ang panahon. 7 taon. Opo. Oh. Kaya yung pagsunod, hindi alam kung paano susunod. Hindi alam kung ano susundin. Yun nga bro, ang kasalanan na ginawa ni Saul. Sumunod siya sa utos. Patayin mo lahat mga ganito. Pinatay niya. Pero yung instruction, hindi niya sinunod. Tinira niya. Kaya kung hindi Yung mo talaga hihimayin kung ano ang laman ng Torah, paano mo susundin ang instruction? Yung instruction ang mahalaga. so ibig po ba So, sabihin? paano ka masasabi na sinunod ko ng maingat? Kung hindi mo alam kung anong instruction, paano mo siya masusunod ng maingat? So, mga sis, ibig po ba sabihin, imbis na isinusulong yung chapter case na yan, o kaya yung, ano ba yung isa? Impeachment, Hindi. Charter change, saka Blue yung isa. Ribbon. Hindi, charter change, saka yung isa, pagbabalangkas ng 1987 Constitution. Dapat pala, hindi mo pala dapat balangkasin na yon. Buwagin mo pala yon. At ibalik mo yung batas ng alahayam. Oo. O, yun pala ang dapat. Yun pala ang dapat. Kasi bro, tayo ay napailalim sa demokrasi. Sa Ang civil law. demokrasi kasi, Na may democracy. yun nga, ang demokrasi, ang civil law, ang mga batas na yan ay nagmula sa kanluran, di ba? Galing yan doon sa kanila, sa mga West. Sa Bro, Western. kaya nga ang sabi ng mesero, sumilong kayo sa tribu. Kasi ang tribu may sariling batas siya na galing mismo sa alayam. Kaya nga, dapat ang basihan talaga ng batas ay ang Torah. Kaya kung ayaw mo yung sinabi ng mensahero na yun. paano kayo? Lumabas kayo, get out of her. Yun nga, dapat lumabas Pero kayo hindi ibig doon. sabihin na kumbaga lalabas ka sa sistema. Wala tayong maasahan dyan mga kapatid dahil lahat silang namumuno sa atin. Alam Bumalik natin tayo. na wala sila Lumabas tayo sa Babylonia at bumalik tayo sa alahayam. Sa batas ng alahayam. Labas tayo ngayon, sa sistema ng Ngayon, ng mundo. iilan lang ito ang mga nakakaalam niyan. Di sila ang magpuso, magpatuloy at magpadami dapat na magkaisa. 'Di ba? Kaya nga 'di ba naging layunin ng mensahero yan noon na magkakaroon siya ng sariling batas. Kung naipagpatuloy niya sana conclave ng parang kung sa naipagpatuloy Roma. niya ang Divine Kingdom, ay sana nagkaroon na tayo ng sariling batas. Pero hindi natin maitatanggi na tayo ay nakatira pa rin sa ilalim ng civil law. So, pag sumuway ka doon sa civil law na yun, mayroon kang kaparusahan. May paglalagyan talaga. Pero kung tayo ay mayroon ng sariling batas na kinikilala nitong civil law na to, kaya yun ang sinusulong dati ng mensahero, yung IFRA law, 'di ba? Pinaano niya niya noon pinapa-revise niya yung IFRA law na dapat ito ay nakabase sa batas ng alahayam sa Torah. At ito ang ipapatupad niya sa Divine Kingdom. Pero dahil maaga niya tayong iniwan, hindi natin alam kung yung bahay bang iniwanan natin, yung malaking bahay, pinatutupad pa ba nila ang batas ng alahayam? Bendalo na rin sila. Pa yung AI hub, magiging autonomous. Ayan, immunity, no? Tayo biruin mo 100 years autonomous. Kaya nga ang sabi niya sumilong lang, hindi magpaambon. Sisilong ka para yung kumbaga lalabas ka sa sistema ng mundo. At i-adapt mo yung sistema ng tribo.
Hindi naman, ata, sisilong ka lang eh. Oo, sisilong ka nga. So, ibig sabihin, magpapaano ka sa kanila. Kung ano yung kanilang um, sinusunod na na batas. Maliban, ang At saka sa kanilang survival batas, yun. Tsaka oh, sa survival yung pinaka-importante dun. oo, Oo. survival. Oo, Kasi kaya pag lahat niya may mga ID na yung mga ganyan-ganyan. Hindi Magpapaturo ka, ka sa kanila ng survival. yan Pero yung not purpose, di ba? necessarily na makikibahay ka sa kanila. Oo, oo. kasi nga ikaw ang may bitbit ng tura. Yun ang Hmm. ibabahagi sa kanila. Wala sila nun, di ba? Oo. Hmm. Sisilong Nakalimutan na tayo. nila. Oh, Oo. sisilong tayo dahil meron tayong makukuhang aral sa kanila, lalo na sa survival. O, nasa kanila yun eh. Kasi tayo nandito na sa patag. Tapos ikaw, ang bitbit mo, tura, share sa kanila para at least complete, Oo. equipped na. Kaya lang, syempre, hindi naman lahat ng tribo nagising. Diba? Yun Hindi, lang. hindi. Eh Pero, tayo, iba ang sige lang. may mga kapatid na tayo na gumagawa nun. Pero tayo, focus lang dito. Pero kasi ang na-open lang natin yun kasi din sa mga batas. Sabi nga ni hindi mo kakayaning kasi masyado ng yung batas, nakailang batas na nga tayo, di ba? 1935, 19 ano 1970, di ba? Tapos may 19 yung kay Cory naman. At saka, anong ginagawa ng mga babatas yan? Tuloy-tuloy sila sa paggawa. Which is maganda naman yung iba. Kasi, kahit sundin natin itong natin, constitution. Kasi may mga mga nakakagawa sila ng loopholes. Tulad ngayon, dati na nun, hindi man natin kailangan ng ng batas tungkol sa sa internet o sa di ba? Ngayon, kailangan na natin yun. So, continuous pa rin ang paggawa ng batas. Kasi kailangan, detalyado. Dahil ang Pero mga tao, madali magpa, ang dami namang nagawang batas, hindi naman naipatupad. yun, yung pagpapatupad. Kasi dapat may obedience talaga. No? Well, Mm-mm. wala tayong Pero, magawa. ang yun, oo. Siguro Patuloy pag na lang tayo nabago sa na yung ganito. pangalan, nabago na yung pangalan ng ating kinatatayo ang lupa, Mm-mm. Sino Universe kaya tayo. ang maging Joshua at Moses? Diyan lang yan. Time mo lang. Kung may kumilos. At tingnan mo rin yung mga kasi tingnan mo rin yung nasa posisyon, yung may mga kaalaman. Kasi usually, yung may mga na yan kumbaga may equipped na sila, maaari silang gamitin. Di ba? Eh, alam naman gamitin yung na magbago ng batas yung isang karpintero, hindi siya equipped doon. So, titingnan mo din yung mga nasa na maaaring ginagamit. No? Yung may equipped na may skill na sa ganung bagay. So, ito ang nangyayari sa atin ngayon, verse 16. Sinunod ninyo ang mga batas ni Omre, ang kaugalian ni Haring Ahab at ang kanyang masasamang gawi. Dahil dito, pansamantala ko kayong hahayaang bumagsak. At kayo ay kamumuhian ng mga bansa habang kayo ay wasak. Talagang ito ay ang sitwasyon natin ngayon. Tayo ay wasak. Okay. So, since Na lumipas na ba yan? Tingin ko tapos na to. Pero sa panahon natin ngayon, hindi pa yan kasalukuyang nagaganap. pero nasa on the way na, may proseso na. Hindi nga lang natin kasi hindi ganun. Pansamantala nga. Sabi niya, Instant. pansamantala ko kayong Oo. hahayaang bumagsak. Pero may Nare-reveal na naman, di ba? Nare-reveal na restoration mga yan. Oo. tago. Habang panahon pa rin yung pansamantala. Nare-reveal na unti-unti.
ang corruption. So, siguro need na nating ituloy kasi mayroon na lang tayong 10 minuto. Yeah. Oo. Kabanata So, 7. Panaghoy ng mga Israelita. Anong pagdurusa? Ako'y tulad ng isang namumulot ng bunga sa tag-init o naghahanap ng nalalabing bunga sa ubasan ng mga bukid. Ngunit wala akong makitang kumpol ng ubas upang kainin, ni maagang bunga ng igos na nais kong makain. Ang mga tapat ay naglaho mula sa lupain. Walang natitirang matuwid upang ang kasamaan ay supilin. Ang bawat isa'y nagbabalak ng pagpatay, sila'y inaabangan upang mahulog sa hukay. Ang kaliwat ka ng kamay ay parehong gumagawa ng kasamaan. Ang mga pinuno ay humihingi ng handugan. Ang mga hukom ay nasusuhulan. Ang mga mahihina ay inaagawan ng mga makapangyarihan. Lahat sila ay nagsasabuatan. Ang pinakamabuti sa kanila ay parang matinik na kasukalan. Ang pinakamatuwid ay masahol pa sa matinik na dawagan. Ngunit dumating na ang paghuhukom ni Yahweh. Sa araw na hipan ng mga saserdote ang shofar nila. Ang panahon ng pagtatanggol ay dumating na. Ingatan ang sinasabi ng iyong labi. Huwag kang magtiwala sa kapitbahay na may sinasabi, ni maglagak ng pananalig sa kaibigan na nasa iyong tabi. Maging sa iyong kabiyak na kasama mo sa gabi. Sapagkat ang anak ay hahamakin ang kanyang ama, ang anak na babae ay titindig laban sa kanyang ina, ang manugang na babae laban sa kanyang biyanan, at ang kaaway ng tao ay ang kanyang sariling sambahayan. Ngunit ako, maghihintay ako kay Yahweh. Siya ang aking tagapagligtas, sa kanya ako aasa, ang aking alahayam ay diringgin ako sa tuwina. Babangon ang mga Israelita. Kayong mga kaaway, huwag kayong magsaya laban sa akin. Bagamat ako'y nadapa, ako'y babangon din. Bagamat ako'y nakaupo sa dilim, si Yahweh ang magiging liwanag ko sa aking lakbayin. Sapagkat ako'y nagkasala sa kanya, kaya't titiisin ko ang kanyang galit at parusa, hanggang ako'y kanyang ipagtanggol at igawad ang kapatawaran. Pagkatapos, dadalhin niya ako sa maliwanag na daraanan, at makikita ko ang kanyang katwiran. Ito'y malalantad sa aking mga kaaway, at sila'y mapapahiya. Sino mang magsabi, nasaan na ang iyong alahayam na si Yahweh? Ang kanilang pagbaksak ay makita ng aking mga mata. Sapagkat sila'y yuyurakan na parang putik sa lansangan. Darating ang araw na muling itatayo ang inyong mga pader at palalawakin ang hangganan ng Israel. Sa araw na iyon, ang mga bansa ay dudulog sa atin upang sila'y kaawaan. Dudulog. Mula sa Assyria sa silangan, sa Egypt sa kanluran, sa ilog, Euphrates at mga hangganan, mula sa malalayong dagat hanggang sa mga kabundukan. Ang buong lupain ay magiging tiwangwang dahil ang mga naninirahan dito ay puno ng kasamaan. Pagkilala at papuri kay Yahweh. O Yahweh, ikaw ang pastol ng iyong bayan. Ang iyong mana
ang mga naninirahan sa mga kagubatan at sa mga matabang pastolan, hayaan mo silang manguha sa Bashan at Gilead gaya ng mga araw noong una. Sapagkat sinabi mo, ipapakita ko sa kanila ang aking kababalaghan, gaya noong inilabas ko sila mula sa Egypt sa aking kapangyarihan. Makikita ito ng mga bansa at sila'y mapapahiya. Mawawalan ng kapangyarihan at maduduwag sila. Ilalagay nila ang kanilang kamay sa kanilang bibig sa pagkapahiya at mabibingi ang kanilang mga tainga. Kakain sila ng alabok tulad ng ahas na isinumpa, tulad ng mga nilalang na gumagapang sa lupa. Lalabas silang nanginginig mula sa kanilang mga lungga. Manginginig sila sa takot sa alahayam na si Yahweh. Sino ang alahayam na tulad mo? Ikaw na nagpapatawad sa kasalanan ng mga nanunumbalik sa iyo, hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo ang iyong kahabagan. Kami ay muli mong kaawaan. Tatapakan mo at itatapon ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kailaliman ng dagat ang aming mga kasamaan. Ipapaabot mo kay Jacob ang iyong katapatan at ang iyong pag-ibig sa mga inapo ni Abraham. Sa aming mga ninunong pinangakuan mo ng tipan, sa aming Hebreo at Israelitang tala ang kanan, mula pa sa mga sinaunang panahon ng kasaysayan. Yada. Yada. So, ang pag-asa lang natin dito, itong pangako ng alahayam na tayo ay muli niyang kahahabagan. So, ito yung magandang ano niya dito. Ikaw ay nagpapatawad sa kasalanan ng mga nanunumbalik sa iyo. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo ang iyong kahabagan. Kami ay muli mong kaawaan, tatapakan mo at itatapon ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kailaliman ng dagat ang aming mga kasamaan. So, ito ang gagawin ng alahayam. Although talagang pinaranas niya sa atin ang lahat ng kaparusahan. Tigas kasi ng ulo natin. Oo, Pero ngunit hindi the naman verse tayo, 4, dumating na ang paghuhukom ni Yahweh. Tinan mo tapos ang panahon ng pagtatanggol ay dumating na. Sa araw ng hipa ng mga saserdote ang shofar nila. Nag-umpisa na, kailan ba nag-start tayo ng yung mga saserdote nag-blow ng shofar? 2020 ata, di ba? Oo, 2020 tapos yan. ang panahon ng pagtatanggol ay dumating na. Kasi 2019, pag-iipon pa lang yun eh. 2020, nagsimula na ang Pag-ere. Oo, Pag- hindi. Yung pagsasalita Yung ng shofar, oo. yung pagbublow Yung ng shofar. unang 20 yata. Oo, 2020, nung yung pa ang Feast of Shofar, nagsimula. di ba? 20. Dumating nga, ingatan. Tapos itong verse 5, para may warning, ingatan ang sinasabi ng iyong labi. Huwag kang magtiwala sa kapitbahay na may sinasabi. Ni maglagak ng pananalig sa kaibigan na nasa iyong tabi. Para mga warning sa atin tayo, kasi hindi mo alam kung sino that time, di ba? Oo, hindi mo Maging na sa alam iyong na kung kabiyak. sinong kakampi mo eh. Oo. Maging sa iyong kabiyak na kasama mo sa gabi, ang dami nagkahiwalay ng asawa dahil sa pananalig. Diba? Tapos ito nga, sabi nga niya, may dala, hindi peace ang kanyang dala, kundi tabak.
Sapagkat ang anak ay hahamakin ng kanyang ama, ang anak na babae titindig laban sa kanyang ina, ang manugang na babae laban sa kanyang biyenan. Sa mga ano to di ba? Yung mga na sumusunod sa pangalan na kumikilala ang tunay na pangalan, magkakaroon ng pagkakabahabahagi. At ang kaaway ng tao ay ang kanyang sariling sambahayan. O bakit bigla silang nabago? Yung kinaugalian nilang mga piyesta, Pasko, diba? Biglang naiba pa. Ultimo yung nakapagsaka sa lamesa, sa plato, tinatanggihan mo na yung pork nila. Pagsisingo, Talagang pag-aawayan nyo yun Arte-arte nga na to ng mga operian na to. Time check, mga kapatid, is 10:02. Oo. So, yun lang ang aking dito sa chapter na to. So, ito yung ating pag-asa, babangon ng mga Israelita. At Yada. hindi tayo pababayaan ng Yada. bayan. Papapahiya sila. Hintayin Lalawakan natin. ang hangganan ng Israel. Yun. Unti-unti nang bumabangon. At pagkatapos dadalhin niya ako sa maliwanag na daraanan, makikita ko na ang kanyang katuwiran. Nawa, ito ay Yung verse dumating na 19 sa atin. sis, kami ay muli mong kaawaan. Oo, yun nga, 19, yung binasa tatapakan ko mo. kanina. Tatapon ang aming kasalanan. So, talagang mahalaga ang tala ang kanan natin. So, meron kang, may additional pa kayo? Musika tayo kung wala na. So, pwede na nating buuin ang Bangon Upir. Yes. Salamat sis. Salamat kay Brother Pwede na. Michael Tambis. Salamat sa kapatid na Michael sa inyong musika. Patuloy Na lagi natin patuloy na- pinatutugtog. Oo. Na naging regular background namin. Pero si Sis Maria nagsabi niya, di ba? Sis Maria ba o Sis Bro Mario? Na mag-suggest yung Bangon of Fear. Kayo na naging Bangon of Fear ating opening song. Oo. Pero nung tayo pa lang, wala pa tayong musika noon, Oo. So, kahit Para ma-remind kasi. Para ma-remind at pag tuwing maririnig nila yung kalakihan sa tipan, ang maririnig nilang bungad, Bangon Upir. Oo. Oo. Yan Yung ang mga Ephraimites. Yada. pang kalampag. Oo. Okay, so maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muli. So, Maraming salamat. Shalom. Maraming salamat. Shalom. Salamat. Be blessed. May isang bansa sa malayong silangan, Upirang ngalan, perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon Upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng antas at may patas na batas, yamang kultura at may sariling musika. Pero biglang nagbago, dating sultan at dato,
mga raha at tribo na sadlak sa kulong. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalitin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Sa isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kaganda nito ay walang katulad, dito'y pilak bulaklak ay namumukadkad. Bayang upir, lupang inirang, humayo ka at muli kang magdinig. Panahon na upang maibalik mga alaala ng bansang upir.